Magandang araw mga ka-solar. So finally today, no? Finally nag 1 month old na ang ating solar setup. Hindi talaga siya exactly 1 month, more than 1 month, pero nag 1 month na yung billing cycle natin dun sa LEECO or sa electric cooperative dito sa aming lugar. So sa video na to pag-uusapan natin kasi finally nasa atin na ang bill para sa April papuntang May. So, discuss ko sa video na to kung magkano natipid natin so far at ilan kilowatt yung binagsak sa ating consumption mula sa grid kasi kahit naka-solar tayo, gumagamit pa rin tayo sa grid sa ibang appliances, yung mga mabibigat. So, pag-usapan natin dito sa video na to. Okay, tara! So, heto na nga mga ka-solar at ginawan ko na ng spreadsheet para mapakita ko sa inyo yung actual computation kung ilan yung na-save natin sa buwan na to simula nung mag-solar tayo. So, pinaka-importanting unang bagay na kailangan nyo tignan is yung per kilowatt hour na presyuhan sa inyong electric cooperative. So, ako nasa Leyte kasi ako, so LEECO dito sa amin. So, sa iba dyan, Meralco. So, yung per kilowatt na presyuhan sa mga electric cooperative, yung iba dyan, available yan nga information sa kanilang mga website, sa Facebook page. However, dito sa amin, sa LECO, di ko kasi nakita or di ko natignan, di ko na check. Pero, tuturuan ko kayo kung paano i-compute gamit yung bill nyo. If hindi siya naka-indicate right away, so, mako-compute lang yan gamit yung bill. So, heto nga pala yung bill namin for the month of May. Kanina ko lang to natanggap. So, basically, yung per kilowatt na presyuhan is add mo lang to lahat. Itong lahat ng mga charges, no? Pero, hassle kasi kapag in-add mo yan kasi ang liliit na ng mga values. Merong mas madaling paraan. So, yung bill natin, meron na yung total bill na binabayaran natin, meron yung nakasamang service charge, which is in our case, similar lang siya for the past 3 months. Yung VAT, yung tax na binabayad natin sa gobyerno sa paggamit ng kailang mga serbisyo, on top yan sa ating binabayaran at depende yan kung magkano yung total bill mo. So, ito lang ginawa ko. Total bill, so, for example, sa February, 2692.57 yung total bill namin. Ni-minus ko lang siya ng service charge na 89.6, minus naman sa VAT na 263.7. Tapos, yung answer dyan, is divide ko sa kilowatt hour consumption namin. For example, sa February, 212 yung nagamit namin. So, bill minus service charge minus VAT tapos divide ng kilowatt hour na nakonsumo nyo. At lalabas na yung cost per kilowatt. So, ito yung record ko for the past 3 months starting from February to April. So, as you can see, pag abot ng March, nagmahal siya kasi nagsimula na yung gera, 'di ba? At tumaas din yung konsumo rin namin kasi mainit yung panahon. So, ito yung bill namin. Tapos, ginawan ko na lang siya ng average dito sa right side sa spreadsheet para mapakita kung ano yung average sa tatlong buwan kasi nga hindi sila magkapareho. So, para lang meron tayong reference sa i-compare natin sa current bill natin. Okay? So yan. 3,000 yung average tapos yung average kilowatt per hour na presyuhan is 11.74 tapos yung average na konsumo is 227 per month. Now, meron akong ginawa dito para sa May para mapakita ko sa inyo. So, meron akong nilagay dito nung na-estimated kasi nagmamonitor kasi ako dun sa Metro mismo. Nag-check ako araw-araw simula nung nag-solar kami kung magkano yung nagagamit talaga namin on average per day. Kasi sa bahay namin, hindi naman talaga siya 100% solar. So, around 80% solar lang. May ni-retain akong dalawang malalaking appliances ni mama. Yung 1 HP aircon niya na non-inverter. Tapos yung shower heater niya na 4,000 watts. So, masyadong mabigat yun sa battery ko at sa inverter. So, di ko na siya in-include sa solar. So, yun yung mga major appliances na gumagamit sa grid power namin. So, basically, in-estimate ko, around 936 yung bill namin for this month based sa consumption. Sa pag-check ko araw-araw. Dun sa aircon, tapos sa heater. Now, tignan natin. Ito yung current bill namin. So, yung total kilowatt hour used, bumaba talaga siya, no? All the way from 227, naging 86 na lang. So,
Lagay lang natin yung value dito. So, 86. So, nakatipid tayo ng 141 kilowatt hour dahil sa solar. Dito naman sa cost per kilowatt, ilagay lang natin yung value ng ating bill currently. So, ito siya guys. Napakaliit na lang. It's 960.39. So, lagay lang natin. 960.39. At makukuha na natin yung kailangan natin na value. So, cost per kilowatt niya, it's 8.99. So, mas bumaba yung presyo ngayon. Tapos, yung natipid natin, di ba yung average natin is 3,066. So, 3,066 minus 960. So, ito yung na-save natin for this month. Now, ang laking binawas, no? So, 2,000 pesos yung natitipid natin kada buwan ng dahil sa solar. Salamat talaga kay Haring Araw dahil sa libreng enerhiya na binibigay niya. Dito naman, sa last na row o sa part ng spreadsheet na ginawa ko, yung expected ROI based sa savings na pinakita ko. So, yung solar cost as shown in my previous video, it's 130,000 sa materials lang. Hindi kasama yung mga auxiliary expenses. Materials lang talaga siya. Tapos, savings per month, lagay lang natin dito. 2,106.53. At makukuha na natin yung mga desired values or yung kailangan natin na data. So, since divided siya directly, this is per month, so cost per month, this is months. So, ROI tayo by 61.71 months. So, since months ito, representation, divide ko lang by 12 para makuha ko yung years. At ito na nga siya. Mag-ROI kami by 5.14 years. So, matagal-tagal pa siya, 5 years to go. Pero, yung the good side about this is that kahit pa mag-brownout dyan, meron kaming kuryente. Di kami maiinitan. Kasi nga, di ba ngayon, rotational brownout na. So, napakalaking tulong talaga ng solar kahit paabutan pa tayo ng 5 years para mag-ROI. Kahit malaki yung gastos, di ba? So, yan lang guys. Pinakita ko lang kung magkano yung natipid, magkano yung nabawas. At kailan tayo mag-ROI sa ating solar setup. So, yun lang. Thank you for watching and I'll see you in the next video.